Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. For our third and final reading for the day, for our first and second and third reading, makikita na po natin kung ano po ang third reading of the day. Sana po napanood nyo na po yung ating first and second reading of the day bago po kayo pumunta dito sa third reading of the day. Medyo okay na po yung boses ko, pero po medyo nahihirapan po akong huminga pa din sa minsan nangangati pa din po yung lalamunan ko, kaya please bear with me lang po, ha. Ayan, gusto ko pa rin po magbigay sa inyo ng reading of the day kahit po ganito ang pakiramdam ko. Ayan. So, tingnan po natin ang ating baraha. Pili po tayo ng 10. Pasensya na po, nasa salas ako kasi nandito ang internet na malakas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day, third reading of the day today. Okay. Tingnan po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ano po kaya ang makikita natin sa third and final reading of the day today? Lack of resources and very unstable. Hindi lang po siya financially may problema, but his own feelings ay talagang unstable, no? Unstable po ang pakiramdam niya sa lahat ng bagay ngayon. Sige, saglit po, sulat po natin ang ating title of our third reading for today. Napaka-unstable po ng nangyayari sa kanya. Sa lahat ng bagay. Ayan. Napaka-unstable po ng nangyayari sa kanya sa lahat ng bagay. Okay. Iba din po ang tingin niya sa mga bagay-bagay ngayon. Grabe po ngayon, no? Parang wala po siyang judgment or wala po siyang opinion na parang tama, no? Parang lahat po tawilis yung opinion niya. Parang sa lahat po ngayon, very, very unstable po yung pakiramdam talaga nitong taong to. Ayan, no? Hirap din po siya sa pagbabago. As a matter of fact, hirap po siya sa nakikita ko po sa kanya. Hirap na hirap po siya sa mga nangyayaring pagbabago o sa pagbalanse rin ng mga desisyong
nagawa niya. And as a matter of fact, hindi niya po alam bakit daw niya nagawa ito, no? Ayan, no? Sa totoo lang po, sa nakikita ko sa kanya, very, very unstable talaga, no? Hindi niya rin po alam kung siya din po mismo nahihirapan po, no? Hindi niya po maano kung ano raw po ang pakiramdam niya sa totoo lang. Kaya po medyo hirap na hirap po siya sa kanyang pakiramdam sa ngayon. So nakikita ko din po sa kanya dito ay may kahinaan din po ang taong ito, no? Kung akala mo po napakatigas ng mukha nito, pero you know deep inside, ang taong pong ito ay very, very tahimik sa panlabas na anyo. I mean, akala mo po dead ma siya, akala mo po walang pakialam, pero sad to say po, malungkot din po siya at minamanipulate niya rin po somehow yung kanyang pakiramdam. There's sudden awareness, choosing happiness. Sa totoo lang po, gusto niya pong piliin yung maging masaya. Pero nagkaroon po siya ng sudden awareness na mali po lahat ng naging desisyon niya sa buhay. And as a matter of fact, poor judgment, parang pakiramdam niya mali po ang pagtingin niya sa lahat ng bagay-bagay na nag-lead sa kanya sa frustration and weakness niya ngayon. And there's hatred here, no? Galit po siya sa sarili niya. As a matter of fact, akala mo lang po ay masaya siya, paliwala lahat sa kanya. But hindi po no? Nakakakita po ako dito ng may malungkot po talaga yung pakiramdam ng taong ito. May galit siya sa sarili niya, may coldness. Sorry po. Sorry po. May coldness and hindi po maganda yung minsan mga payo sa kanya ng ibang tao. Kaya po siya parang nadala rin po siya sa impluwensya ng ibang tao. Nadala rin po siya na akala niya po okay, pero hindi pala, no? Nagkamali pala siya at dahil doon nagkaroon siya ng coldness sa mga tao po sa paligid niya. Feeling niya po, sorry po, wait lang po, sorry po. Ang feeling niya po ay yung iba hindi naman talaga concerned sa sitwasyon nyo o naging sitwasyon nyo. Kung hindi po, parang iniintriga lang po kayo pareho. At yan po yung isa sa masakit na katotohanan na parang ang pakiramdam niya is naging biktima rin kayong dalawa sa mga maling taong nakapaligid sa inyong dalawa. As a matter of fact, naging dishonest po siya sa iyo because of unfair judgment. No, nahusgahan ka rin po niya ng mali at ang pakiramdam niya po ay ikaw daw yung mali. Nagkasakitan po kayo o nakasakit kayo sa damdamin ng isa't isa, pero mas nasaktan ka po, no? Siya rin naman po nasaktan, pero parang ang kapal, parang kasi po, parang kung titingnan mo, na galit ka, di ba? Parang sasabihin mo, ang kapal naman ng mukha niyang masaktan, Lady E. Samantalang siya po ang nanloko sa akin. Yes, totoo naman po yan. Pero meron po ako nakikita dito na somehow ay nagkamali din po talaga siya, no? Talagang nagkamali siya sa iyo big time talaga, no? At kaya nangyayari sa kanya ngayon, naiisip niya lahat yung mga bagay-bagay niya. Kaya siya, even his own feelings, very, very unstable po. Financially unstable siya.
emotionally unstable siya. Mentally, naiisip ka niya, hindi niya alam bakit unstable siya. Physically, lagi po siya may nararamdaman why nagmamanifest po yung stress sa kanya, to be honest with you. There is this recovery and charity, no? Parang sa nakikita ko po dito is somehow ay mayroon po akong nakikita na nakaka-recover po ikaw unti-unti, may improvement po sa buhay mo, pero siya po patuloy po na ganito ang pakiramdam niya. And for the next few weeks and next few months, hindi ko po nakikitang mag-i-improve yung sarili niya. Ang worst po dito nakikita ko is somehow mas gagaling lang po siyang mag-pretend. Disconnected po kayo sa isa't isa, wala kayong communication, but I can feel that he is talking to you sa isipan niya po, and somehow I can sense na nakukuha mo po yung energy. That's why most of the time masakit ang ulo mo or naiisip mo, bakit ganito yung pakiramdam ko? Parang nasasad din po ako sa barahan na to, no? Sayang kasi very, very stable ang relationship nyo, pero sinayang niya po just like that. Nagbago po siya, oh. Hindi naman po siya dating ganyan, maayos po siya, pero somehow po ay hindi po ako nakakakita dito ng masaya siya talaga. Very, very sad ang aura niya. Kung makikita mo po talaga to, para po itong para po itong tumanda, naging haggard, and somehow parang anong nangyari nung time na nasa akin siya. Hindi naman sa nagyayabang ka po, no? Talaga sa totoo lang tayo. Nung time na nasa iyo siya, napakaayos niya, binihisa mo to, ang Japorms nito, pero ngayon po mukha na tong tatay or whatsoever, or parang mukha na tong sobrang haggard. Even his feelings, ayun sinasabi ko sa'yo, very unstable po. Oh. Lack of commitment, wala rin po siyang solid na commitment hanggang ngayon. Wala po, no? Pinapaalam niya lang po talaga na wala pa rin naman siyang solid na commitment sa ngayon. There's mental disease. Nakakakita po ako dito somehow na para po siyang isip ng isip, para po siyang mababaliw kakaisip na bakit po nagkaganito, no? Lahat po sa kanya ngayon parang mali. Parang ang stable lang po sa kanya is yung pagpe-pretend niya, but the rest po, I tell you, lahat po is parang palpak sa buhay niya sa ngayon. Yan, no? There's hope and faith na one day maaayos daw po kayo or maaayos siya, but ang gusto ko lang pong sabihin is pag-isipan mo po muna or pahirapan mo po ito for those of you para hindi na po maulit ito. Why? Kasi pakiramdam niya po palagi ka lang nandyan, kaya hindi po siya napapanik, no? Parang hindi naman po ikaw nawawala sa isip niya, pero parang feeling niya po anytime na gustuhin niyang bumalik sa'yo is nandyan ka lang po. Kaya sana mabago po yung ganong thinking niya. Insecure pa rin po sa si Chabelitang Palaka. Why? Because naiisip mo niya po at nararamdaman po niya na mahal ka pa rin po ng person niya. Person niya at person mo, iisa lang naman yun, no? And even their relationship po, very unstable. Hindi mo po alam kung hanggang kailan na lang sila, o kahit po si Chabelitang Palaka, nararamdaman niya na very unstable ang feelings at ang relasyon nila. Oh my God, ayan o. There's fear of suffering, disaster. Ina-avoid lang po niya ang disaster or naiiwasan niya pa rin po ngayon yung mga kamalasan na
bumuhos sabay-sabay, pero sunod-sunod na rin po ang kamalasan nito. There's fruit of labor for you. There's blessing for you. Sa totoo lang po, napakaayos po ng magiging buhay mo. With or without this person, you will be okay, kapatid. Magiging mas maayos ka pa po sa susunod na panahon kasi ikaw po, dinamdam mo po ng totoo yung nangyari sa inyo. And somehow, I can sense na mahal ka po. Mahal mo na po ngayon ang sarili mo kahit papano, kaya tayo po ay nasa right path na. Okay? So maraming salamat po sa inyo. That's your third and final reading of the day. I'm not sure po kung kakayanin ko po yung sa bagong kakilala pero sige po, gagawin ko po. Papahinga lang po ako. If not, if hindi ko po kayanin ngayon, bukas ko po ibibigay sa inyo. Okay? So maraming salamat po, and may God bless you all. Sana po ay huwag kayong magsawa na magantay sa aking mga videos, and for those of you po who would like to know if this energy is for you, you can message me for a private reading sa Lady Lee Elena. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Yan po ay ang aking official and only legit FB account. So mag-message na po kayo dyan. And for those of you na nag-resonate, please give me a like and comment down below po para po mabasa ko naman po kung ano po ang inyong mga pakiramdam. Okay? God bless you all. Huwag po kayong malulungkot. To all my Lady Elena solid friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Yung lagi ko pong paalala sa inyo that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong tatampo, pero I will try po, if not tomorrow. But I promise to give it to you for free. At libre po itong ating general reading, kaya i-enjoy nyo po to as much as possible. Okay? I love you all. God bless you. Bye!